Good morning po. Ngayon po ay ikalawang linggo ng taon at salamat po sa Panginoon, naririto po tayo. Marami po tayong mga kapatiran na wala po ngayon. Um, they are many of our brothers and sisters. Maybe po, I think, mamaya po pag-usapan din natin yan. Uh, Marami sa atin, unang linggo pa lang, pangalawang linggo, pero may mga battles na sa buhay, po. But, nais ko po sabihin na tapat po ang Panginoon. Nakikita niya lahat ng ating pinagdadaanan. At I'm very excited po na ibahagi sa inyo kung anong nilagay ng Panginoon sa aking puso para sa umagang ito. Panalangin ko po kung paano na-encourage ako sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay maranasan din po ninyo at maramdaman din po ninyo ito. Tayo po muna ay manalangin upang humingi ng karunungan mula sa Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na kami po ay mayroon ngayon na malaya po naming mapag-aaralan kung ano po ang kalooban ninyo sa pamagitan ng inyong mga salita. Kinikilala po namin ang aming kaalaman ay limitado lamang. Kinikilala namin ang karunungan ay galing sa inyo. Kaya ang panalangin namin, kami po Panginoon, ibigyan ninyo ng pangunawa. Hindi lang basta marinig at malaman kung anong nais mo. Maunawaan ito namin ng bawat isa sa amin at maisagawa po namin ito. Linisin mo ang aming puso at ang aming isipan. Nang sa gayon, ang aming pong puso at isipan ay maging parang matabang lupa na may tatanim ang iyong mga salita at mamumunga ng mabuting gawa sa aming pong buhay. Kami po ay nag-aaral, hindi lang po para tumalino kami, kundi para makita ang iyong kalooban sa aming pong buhay, maisagawa ito sa pang-araw-araw naming buhay. Ikaw po ang maluwalhati, ang iyong tinig ang aming marinig sa aming kalagitnaan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Ulitin ko lang po, we all know na kapapasok pa lang po ng bagong taon. This is 2026 already. Second Sunday to be exact. Naisip ko nga po, January is supposed to be a fresh start for all of us. By the way po, it's a fresh start for all of us. Salamat po sa Panginoon at sa Kanya, lagi pong may pag-asa. Pero hindi po natin may tatanggi na katulad ng mensahe ng Panginoon para sa ating lahat dito sa church na ito for this year. I don't know if you are here during our worship explosion service. Isa po talaga sa mga ipinapanalangin po natin, ibigyan tayo ng guidance ng Panginoon sa bawat taon. So, if you are here last December 31 ng gabi at kayo po ay naririto rin last week, alam po natin kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon for this whole year. Ano po ba ang word ni Lord sa atin? Actually po, tinanggal na po nila yung nakasabit dyan. Pero I think familiar tayo kasi ilang beses nahulog yung word na strap, no? Last week po tayo, no? But here is the word of the Lord for us this year. It's Psalms 45 verses 3 and 4. Pinakiusap ko po muna yung logo natin, mga men's department. Logo po ng men's yan ng church natin. Men of Valor kasi ang tawag po namin sa group ng mga kalalakihan. By the way, we invite every men, regardless of the age, no? Young people man yan, o young adult, basta lalaki, we have our fellowship every Thursday ng 7 o'clock. Okay po, hiniram ko lang po muna yung logo. But here's the word of the Lord for us this year. Psalms 45 verses 3 and 4. Mighty warriors, strap your sword at your side in your majesty and splendor. In your splendor, ride triumphantly in the cause of truth, humility, and justice. May your right hand show your awe-inspiring acts. Narinig na rin po natin na hindi naman nagkataon na ang tawag po ang pangalan ng church natin ay Mighty Warriors. And we are always claiming that God is the real mighty warrior. Pero dahil mga anak niya po tayo, we are also mighty warriors in Him.
So, kung yan po ang word ni Lord sa atin for this 2026, Mighty Warrior daw ang word ni Lord, Mighty Warrior tayo. Ibig po ba sabihin atin ang taon na ito? Pakisabi nga po sa katabi ninyo, atin ang taong ito, pero para sa kapurihan ng Panginoon yon, of course po. Last day po, naalala ko lang, um, nag-coffee kami kasama ng mga pinsan tsaka mga kamag-anak po namin sa Coffee Bay. Meron doon na parang Christmas tree, nakalagay doon yung mga message nila for the year, no? May nakasulit lang doon, naalala ko lang, para lang po hindi ko makatulog sa pakikinig sa akin. May nakasulat doon na akin ang taon na ito, itangkay. Tapos po may isang tao na siguro nabasa yon, sinulatan ulit dito, sinabi po mo niya doon sa message, huwag kang madamot, akin ang kalahati, pugat ang kabila. Pero alam po ninyo, it's our year. But always remember po, ang lahat ay para sa kapurihan ng Panginoon. Though sigurado po, if you will think about it, it's a year na tinatawag tayo na mga mighty warriors ng Panginoon. Pero ang warrior po kasi, hindi pwedeng tawaging warrior kung hindi dahil sa root word nito na war. Because the warriors are men of war. And kapag sinabing mighty warrior, strap your sword. Pag sinabi pong, pag ang warrior po kasi, malapit na sa kanya yung kanyang espada, it means there's an impending battle. So if you will really think about it, it's medyo exciting, pero pag tinignan po natin, if the word of the Lord for us is, He's calling us as mighty warriors, medyo challenging ito. Because we cannot separate yung warrior sa battle, sa word na battle. Kaya po, actually po, I'm really praying for this this morning. No po. Nasabihin ni Pastor sa akin na ako muna ang mag-preach ngayon pong umaga. Pinag-pray ko po talaga. Sabi ko nga po, January is supposed to be a fresh start. Pero alam ko po na marami sa atin, unang linggo pa lang, second week pa lang ito, last week, unang linggo, una't pangalawang linggo pa lang, pero may laban na agad. Maybe this is the reality of God's words for us. Some are already fighting health battles. In fact po, even me, naka-visit na ako sa hospital for this year. Thinking about it, two weeks pa lang. There are many of us here facing financial battles na kaagad, facing family conflicts, emotional and spiritual exhaustion. Kung titignan po, first and second week pa lang ng taon. Pero mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maaring marami po ang nagsasabi, Lord, bagong taon, di ba pwedeng pahinga muna? Siguro yun po, siguro yung ano po na iniisip ng marami, hindi ba pwedeng time out muna? Bagong taon naman, hindi ba pwedeng pahinga muna? But instead, battle agad ang sumasalubong. At sa gitna po ng lahat ng ito, maraming mga tao, even Christians, marami po ang maaaring nananalangin at nagtatanong sa Panginoon na, Lord, handa ba talaga kami sa taong ito? Kaya ba talaga namin ang laban? Yan siguro yung mga naglalaro ng mga tanong sa isipan ng marami. Kahit kauumpisa pa lang po ng taon. Pero ang sagot po ng Diyos sa Biblia ay napakalinaw. I would like to emphasize this verse po muna kasi dito po tayo iikot. The Lord reminded me of His word through Joshua 1:9, and I believe alam po natin ito. Next slide. Hintayin lang po natin. Ayan. Joshua 1:9, memorize pa yan ng marami. I remember this kasi po, I also, me myself, I is facing many battles even during this past weeks, 2 weeks, no po, nakaumpisa pa lang ng taon. But the Lord reminded me of His words. And I believe that the Lord is reminding us all ng Kanyang salita, be strong and courageous. Do not be afraid.
Maaari pong marami sa atin, umpisa pa lang ng taon, may takot na sa puso. Pero sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Malinaw na malinaw po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, ang nababasa po natin dyan, hindi yan basta suggestion lang. Hindi po yan basta motivational quote lang na galing sa kung sino man. Ito po ay galing sa Diyos mismo. Utos ito ng Diyos sa atin. It's not a request. Hindi po niya sinabing, you try to be strong. Subukan mong maging courageous. Subukan mong wag matakot. Hindi po niya sinabi yon. Ang sinabi niya, be strong and courageous. It's a command for us. As warriors, we don't have a choice but to be strong and courageous in Him. Kailangan nating lakasan ang ating loob, tatagan ang ating pong loob. Kailangan nating maging matapang para sa Diyos. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Again, ito po yung utos na may kasamang pangako. Ang pangako ay ang presensya niya. Inuutusan niya tayong maging matapang, pero hindi lang po nagtapos sa utos. Yung pong utos niya to be strong and courageous, magagawa natin ito dahil may kalakip yan na pangako na sasamahan niya tayo. Napakahirap maging matapang kung mag-isa ka lang, di ba? Pero napapansin po ninyo, ako po ito yung napansin ko. Pagka mag-isang tao, madaling pasukan ng takot. Pero napansin po ninyo, kapag may kasama ka, kahit nga maliit lang na bata lumalakas ang loob natin pag may kasama tayo. Marami po akong alam na mga taga dito, magsi-CR ng gabi dyan po sa CR. Napakalapit lang. Pag sila lang mag-isa, talagang takot. Magsasama sila kahit bata lang. Pagka may kasama ka, talagang lumalakas ang loob natin. Mga kapatid, kung yun po, bata lang nakasama mo, basta may kasama, lumalakas ang loob natin, dito hindi po pinag-uusapan dito yung bata lang o kaya tao lang ang sasama sa atin, Diyos ang sasama sa atin. So kung may kasama tayong tao, lumalakas lang ating loob, Diyos pa kaya yung kasama natin? May pagsisidlan ba ang takot kung alam mo ang Diyos ang kasama po natin? So that's a command. Pero ang maganda po dito, may pangako ang Diyos sa atin. God did not promise us a year without battles, mga kapatid. I am very sure there will be battles for this year. Pero may pangako, you will not fight alone. Yan ang pangako ng Panginoon. Hindi po niya ipinangakong walang laban. May mga laban dyan sa buhay natin ngayong taon. Pero ang pangako ng Panginoon sa atin, may mga laban man, pero hindi tayo lalabang mag-isa. Sasamahan niya tayo. At yun po ang pinaka-pwedeng magpalakas ng ating loob para sa taong ito. Nais ko pong ikutan lang natin yung pong ating key verse. Yan ang key verse po natin for this morning. Joshua 1:9. Pero ang Joshua 1:9 po, this is already in verse 9. Para maintindihan po natin ang verse 9 ng Joshua chapter 1, kailangan natin tignan yung buong konteksto ng talatang yan. Kaya babasahin po natin, magmula po verse 1 hanggang verse 8, para po makita natin bakit lumabas yung verse 9. Okay po? So start po muna natin sa verse 1. Sabihan po ninyo ako, actually tinype ko po dyan. If you have Tagalog Bibles, much better po, para makita po ninyo. But here is what the Bible tells us in Joshua chapter 1. Let's start with verse 1 and verse 2. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide. Verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. This is the background of the chapter. Okay? Ang background po ng chapter, si Josue po ay aide o kanang kamay ni Moses. Kilala po natin si Moses kung ano po ang story niya sa Bible if we are reading our Bibles. Pero nag-umpisa po ang kwento, ewan ko po kung paano nyo iti-take yan, pero kung titignan yan ng maraming tao, parang bad news. Kasi po si Moses,
na ginamit ng Panginoon para mag-lead sa Israel, siya po ang naging tinig ng Panginoon sa panahon na yon. Namatay daw si Moses. Pero for us as Christians, it's not really a bad news because we know na kapag ka po ang anak ng Diyos ay namatay, hindi naman bad news yun eh. Umuwi lang talaga si Moses sa tunay na tahanan po niya. Siya'y nasa kaharian na ng Panginoon. Yan po ang balita. Pero sa mga naiwan, sa mga Israelita, at lalong-lalo na po kay Josue. Tandaan po mga kapatid, dito sa chapter 1 ng Joshua, wala pa sila sa lupang pangako dyan. Kung po sanang namatay si Moses na nandun na sila, wala na masyadong iisipin siguro, pero alam po ni Joshua na may trabaho pang naiwan. At kailangan po nilang maglakabay papunta at i-claim yung lupang pangako. Though they can already see it, kasi po, crossing na lang ng Jordan River ang hinihintay po nila dyan eh. Pero, ang sitwasyon po ni Jose, para maintindihan lang po ninyo ganito, napakalaki ng sapatos na kailangan niyang suotin. I want you to imagine how big the responsibility of Joshua here. Si Moses po naging matagumpay na lingkod ng Diyos. Talaga pong kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang buhay. Nakita po ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ni Moses. Pag sinabi ni Moses, alam na galing yun sa Diyos. Eto naman po, namatay na ngayon si Moses at ang kailangang pumalit at tumayo bilang leader ng bayan ng Diyos. At hindi lang po sa 10 tao ang nililid dito, ha? Hindi lang po 100 tao o 200 tao, libo-libong tao, napakaraming tao ang kailangang i-lead papunta po sa lupang pangako. At alam po ninyo kung anong klaseng tao ang mga Israelita. Hindi lang basta tao, matitigas na ulong tao. Yun po yung nakasulat sa Biblia. Just try to imagine a person na nasanay, magmula sa Egypt, kanang kamay lang siya eh. Wala man siya sa sentro eh. Sidekick lang. At ngayon, kailangan po niyang mag-step forward. And to feel that very big shoes of Moses, napakalaking pressure niyan. Sigurado po ako si Joshua, nag-iisip din, Lord, paano na kaya kami? Wala na si Moses. Kung ang mga Israelita nag-iisip ng ganon, lalong-lalo na si Josue sa panahon na yan. Sigurado po ako, nakita ng Panginoon ang puso ni Josue, gusto niyang sumunod sa Panginoon, kaso may takot sa puso ng taong ito. Tandaan po natin, ang mga nababasa po natin sa Biblia, they are normal people like us. Nararamdaman din nila ang pressure, nakakadama sila ng takot. Pero ang maganda po dito, sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ano naman po sinabi? Hindi man nga sinabi po ni Josue na natatakot ako, Lord. Alam na ng Diyos kung ano po ang i-address. Pero yan po ang background no po. Ang sabi po ng Panginoon, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon, ikaw, yung pong word na you and all these people, ikaw, ano po, ang Joshua na. Ikaw, Josue, at ang mga tao, mga Israelita, maghanda kayo, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give them to the Israelites. Alam po ninyo mga kapatid, si Josue po, alam niya kung anong klaseng mga tao ang haharapin po nila after the Jordan River. Alam po ninyo kung bakit niya alam? Kasi po isa si Josue sa 12 tiktik na pinadala ni Moses doon po sa lupang pupuntahan nila. At isa si Josue sa nakakita ng mga higanteng nandun at kung gaano kalalakas at kakapal ang mga pader ng mga kaharian, kung gaano po kahanda yung mga kalaban po nila doon sa ibayong ilog ng Jordan. So lahat ng yon nasa isip lahat ni Josue at kailangan niya, wala na si Moses. Okay po? Napakaraming taon na talaga pong umasa sila sa Panginoon through Moses. Pero ngayon wala na. Diretso siya sa Panginoon ngayon, itong si Josue. Kaya napakabigat ng kanya pong sitwasyon. Then let's just continue in verse 3. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Sabi po ng Bible in verse 3, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng lugar na maaapakan ng iyong paa, katulad ng pangako ko kay Moses. Namatay po si Moses, pero yung pangako ng Diyos kay Moses, kino-confirm at ina-affirm po ng Panginoon at sinasabi niya kay Josue na yung pangako ko kay Moses,
itutuloy ko at gagawin ko sa panahon mo. Yan sinasabi po ng Panginoon dito. Your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river and Euphrates, all the Hittite country to the Mediterranean Sea in the west. And then verse 5, next. No one will be able to stand against you all the days of your life. Napakaganda po nun, no? Hindi po sinabi ng Bible na walang tatayo laban sa kanila. Pero kung may tumayo man, walang makakatindig at walang makakatalo sa kanila. No one will be able to stand. They can try to stand against him, pero no one will be able to stand. Sabi po ng Bible, all the days of your life. Sinigurado na ng Panginoon yung outcome. As I was with Moses, ito po yung napakaganda. Sinabi po ng Panginoon, ng Diyos kay Josue, katulad ng pagsama ko kay Moses. At alam na alam po ni Josue kung paanong sinamahan ng Diyos si Moses. Pero sinasabi po ng Biblia, katulad ng pagsama ko kay Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Yun po yung memorize ng marami. Sadly po, yung part lang yun ng memorize ng marami. Pero parati lang po yun, last part ng verse 5. I will never leave you nor forsake you. And then verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. That's in verse 6. And then, verse 7 and 8, be strong and very courageous. Mga kapatid, sa pagbabasa po natin, pang ilang beses na po yung be strong and very courageous. Pangalawa, in verse 6, sinabi po yun verse 5 and 6. And then in verse 7, inulit na naman po, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Binanggit po ng Panginoon ang susi ng magiging tagumpay nila dyan sa verse 7. Malinaw po yan. Later po, babalikan natin yan. No? Tuloy lang po natin in verse 8. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Again, there's another key to be prosperous and successful. Ang susi daw po, para po maging matagumpay sila sa kanila pong gagawin, ay yung sa verse 8, na pagdili-diliin mo ng aking mga utos, gabi at araw. Araw at gabi. Yan ang sabi po ng Bible. Pabalikan din natin yung mga talatang yan mamaya po. But let's proceed to verse 9. Ito po yung verse 9, yung kanina. Dito nga na po pumasok, yung kinuot natin kanina, in verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous? Pangilang beses po yan. Pangatlo, hindi ba sinabi ko na sa inyo? Hindi ba sinabi ko sa iyo? Alalahanin mo, sinabi ko sa iyo. Ano po? Have I not commanded you, be strong and courageous? Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Yun po yung nakasulat from verses 1 to verse 9. Actually mga kapatid, kahit po hindi ko ito ipaliwanag, subukan po ninyong basahin ito ng buong puso. Marami tayong makikita po dito at matututunan mga kapatid. Pero allow me po na bigyan ko kayo ng walkthrough ng konti about these 9 verses na binasa po natin. No? Binigyan ko po ng title ang Word ng Panginoon ngayon para sa atin. Next slide. Ito po kasi the word of God for us this year is Mighty Warrior. Pero we will talk about God's reminders for the coming battles for this year. Maraming mga laban tayong haharapin. Nag-umpisa na nga yung iba. Pero mga kapatid, magtatagumpay tayo sa tulong at biyaya ng Panginoon. Pero may mga reminders siya sa atin. At ang panalangin ko po all throughout this year, hindi lang po ngayong susunod na linggo, pero sa buong taon na ito, ang panalangin ko po ay huwag nating makalimutan ang mga bagay na ipinapaalala ng Panginoon sa atin ngayon. Kung makita po ninyo, yung timing ng pagsasabi ng lahat ng binasa natin kay Josue, tignan po ninyo yung timing, no? Sinabi po ng Diyos yon, wala pang labang nagaganap. Hindi pa sila nakakalipat sa Jordan River Alam ng Panginoon sa kanyang isipan, nahaharapin ni Josue at buong Israel ang lahat ng mga battles na susunod. Pero before the battle began, may mga paalala ng Panginoon sa kanila. Pero itong mahalaga,
wala pa man ang laban, sinigurado na ng Diyos ang tagumpay nila. Kasi po, nung binasa po natin, walang makatatayo laban sa inyo. May mga ganun ang salita ang Panginoon. You will be prosperous if you will do this. You will be successful. Yung victory ay sinigurado na ng Panginoon sa kanila. Pero there are some, reminders na nais ng Panginoon na wag natin pong makalimutan for this year. Okay lang po kayo? Nilalamig po kayo? Oh. By the way po, meron po tayong technician sa likod. Kapag po medyo malamig po kayo, pwede po kayong silently na umalis muna sa upuan ninyo. Tapos, ito po yung Alvin. Tabigan niyo po, pwede paki-adjust ang kaya. That's okay. Para po mas, mas makafocus tayo sa word ng Panginoon. Okay po. Ano po yung mga paalala ng Panginoon para sa atin ngayong taon na ito? Of course po, in verse 9, nabasa na po natin, which is our key text. The Lord is reminding us to be strong and courageous. Pero nais ko pong sabihin mga kapatid, ang Diyos na nagsalita kay Josue noon, ay parehong Diyos na nagsasalita sa atin sa panahon ngayon. It's the same God. New year, but same God. Nagbabago ang taon, pero ang Diyos natin hindi nagbabago. Tapat pa rin ang Diyos. Ang Diyos na napatunayan na nating maaasahan sa mga nakalipas na taon. Ay pareho pa rin Diyos na maaasahan natin ngayong taon na ito. Pero there are some points po dito na gusto kong i-emphasize. Unang paalala ng Panginoon sa atin for this year, mapagtatagumpayan natin ang taon na ito. Kahit anumang laban, basta wag natin kakalimutan ng mga bagay na ito. Unang-una, wag natin kakalimutan na, next, pagkatiwalaan ng kanyang mga pangako. That's number 1. May mga pagkakataon po na baka papasok sa isip ninyo ang mga questions and doubts. Pero kailangan natin paglabanan at kailangan natin pagkatiwalaan ang salita ng Diyos at mga pangako niya. Doon po sa binasa natin, specifically in verses 3 and verse 5, may mga terminologies na nakasulat. Kinuha ko na lang po yung mga ilang parts ng verses 3 and verse 5. Sabi po ng Bible, I will give you every place where you set your foot. As I was with Moses, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Yun po yung mga salita ng Panginoon. Hindi lang basta salita, mga pangako yan mga kapatid. At kapag binasa po ninyo ang story po ni Josue, nagtagumpay sila. Hindi po dahil sa magaling si Josue. So there are some Bible scholars na nagsasabi na talagang binigyan ng Diyos si Joshua ng wisdom sa pakikipaglaban. Meron po kaming kaklase noon sa militaryang background din niya, kaklase sa Bible school. Sinabi po niya, isa sa mga military genius ay maraming military genius sa Bible na bigyan sila ng Panginoon ng ganong karunungan. One of them is David, of course. Kasi si David po hindi natalo sa kahit anong laban eh. One of them is Gideon, but Joshua is also one of them. Hindi po trained si Joshua ang lumaban. Tandaan po natin, alipin sila sa Egypt. Wala silang alam gawin kung hindi po magtrabaho lang. Kung ano ang inuutos ng mga Egyptians, magtrabaho. Pero nung sila po ay naglalakbay na papuntang lupang pangako, ginawa po siyang leader ng Panginoon. And actually, nung buhay pa po si Moses, pag may labanan, si Josue pong nangunguna sa laban. Pinangungunahan ng mga Israelita. Binigyan siya ng kakayahan ng Panginoon sa pakikipaglaban. Si Joshua po, ang sinasabihan ng Panginoon dito, may mga pangakong binigay ang Panginoon. Nagtagumpay si Josue, hindi po dahil magaling lang si Josue talaga. Of course po, ang galing ay galing sa Panginoon. Ang kakayahan ay galing sa Panginoon. Pero hindi dahil sa sariling kakayahan ni Josue. Makikita po natin, nagtagumpay sila dahil po pinanghawakan talaga ni Josue at pinaniwalaan ng buong puso ni Josue ang mga pangako ng Panginoon. So mga kapatid, huwag kalilimutan for this whole year, kahit pa anong mangyari, kahit pa ang mga nangyayari, parang taliwas sa inaasahan natin. Ito ba talaga, Lord, yung taong para sa akin? Yung mga ganon. Baka sasagi sa isip natin yan.
paglabanan natin, mga kapatid. Um, yung pagsagi sa isip natin ng mga bagay na iyan, ang sabi po nila, hindi kasalanan yon because naturally, maraming pumapasok sa isip natin. Pero kapag ka po nag-dwell tayo doon sa sa kaisipang yon, at pinaniwalaan natin at hinayaan natin pumasok sa ating puso at pinaniwalaan natin yung mga thoughts na yon, yung mga doubts na yon and questions na yon, doon po nagkakaroon ng problema. Sabi nga po nila, hindi natin pwedeng pagbawalan ng mga ibong lumipad sa ibabaw ng ating ulo, pero kapag dumapo yan at nangitlog sa ulo mo, ibang usapan yon, kasi po may capacity tayo at kakayahan na labanan ito. Even thoughts are like that. I'm very sure po na Satan will try to put a seed of doubt in our hearts, no po. Maybe questions in our minds. Pero mga kapatid, kapag ganon, ilaban po natin ang mga pangako ng Panginoon. We always remind ourselves about God's words and His promises. At pagkatiwalaan po natin ang mga pangako ng Panginoon. Unang susi ng tagumpay para sa taong ito, kasi naging susi ng tagumpay ni Josue, trust God's promises. Trust His words. Panampalatayanan po natin, panghawakan po natin, at pagkatiwalaan ang Diyos. Tignan po natin yung una sinabi ng Panginoon kay Josue. May pangako siya, I will give you every place where you set your foot. Ito po ay pangako, pero kung mapapansin po ninyo, may pangako na ang Panginoon ay bibigay sa kanila, pero kailangang humakbang daw ni Josue. Gusto ko lang pong tignan natin yung pangungusap ng Panginoon. Ang sabi niya, bibigay ko sa iyo yung lugar. May bibigay ako lugar. Pero yung lugar, naaapakan ng yung paa. So, ibig sabihin, may part si Joshua dito na kailangan po silang mag-step forward. Alam po ninyo, isa sa mga po pwedeng makapigil ng plano ng Panginoon sa atin kapag ang tao ayaw niyang humakbang. Minsan po kasi ang paghakbang, ayaw kasi ng tao pag hindi natin alam kung anong mangyayari at unsure tayo, uncertain tayo. Di ba ayaw nating mag-step forward? Pero mga kapatid, yun ang tinatawag nating faith eh. Yung pong humakbang, hindi po dahil alam mo magtatagumpay ka kaagad na alam mo yung mangyayari, pero humakbang dahil po sa pananalig at pananampalataya natin sa Panginoon. Alam po ninyo, minsan ang isang step forward ay nangangailangan ng napakalaking pananampalataya at pananalig. Sinabi ng Panginoon sa kanya, bibigay ko sa iyo ang lahat ng lugar na maaapakan ng iyong paa. In fact po, kapag maalala po ninyo yung binasa natin kanina, you and your people na get ready to cross the Jordan River. Sa isip-isip sigurado po ni Josue, paano kami makakatawid dyan? Kasi po kung alam po ninyo ang Jordan River at ang location nila, may part ng Jordan River na mababaw at maiksi. Pero yung location daw nila noon, kailangan ng miracle for them to cross. Hindi pa alam po ni Josue na patitigilin ng Diyos ang tubig. Kasi po tayo nakabasa na, alam natin ang ginawa ng Panginoon. Lumakad ulit sila sa tuyong lupa. Katulad po ng paghati ng Diyos sa dagat. Halos inulit ng Panginoon sa time ni Joshua. Pero dito, hindi pa alam ni Josue ang mangyayari. Pero sinasabi na sa kanila ng Panginoon, mag-ready kayo. Lilipat kayo. Yan ang sabi po ng Panginoon sa kanya. Kung hindi nagtiwala si Josue, isipin po ninyo, kinailangan muna ni Josue mag-step of faith, tapos gumawa ang Panginoon at doon nila nakita kung ano po ang katapatan ng Panginoon sa kanila. Mga kapatid, sa taong ito, marami tayong mga bagay na kailangan po talaga ng pananalig at pananampalataya. Maybe God will call you to step forward. Kahit pa hindi natin alam kung anong mangyayari. We call that faith. But if we trust in Him and trust in His words at saka trust in His promises, mapagtatagumpayan natin ang mga ito. Mga kapatid, ang promise po ng Panginoon, ng kanyang mga pangako at salita, reliable ang mga salita ng Panginoon. Hindi po ito nakadepende sa nakikita natin sa paligid o sa sariling kakayahan natin. Sinabi po sa verse 5, As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Hindi niya po sinabing walang challenge kay Joshua. Sinabi niya, hindi mag-iisa si Joshua kasi sasamahan siya ng Panginoon.
Ang tagumpay nakasalalay sa pagtitiwala natin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag ipinangako ng Diyos, mga kapatid, pwede kang umasa kahit hindi mo pa nakikita. We call that faith. Kasama po yun. Pero siyempre po, while we trust in His promises, and sometimes there is a waiting period minsan sa pagtitiwala. Habang naghihintay tayo, papasok po tayo sa pangalawang paalala ng Panginoon. As we trust in His promises and maybe waiting that God will move, kailangan po nating huwag kalimutan na step in obedience. Yun po. Haba po tayo naghihintay sa Panginoon at nagtitiwala, huwag po nating kakalimutan na kailangan po nating mamuhay ng may pagsunod sa Diyos. Hindi po pwedeng sabihin natin nagtitiwala ka sa Diyos tapos hindi ka naman lumalakad sa Kanyang kalooban. Yung trust po, isa po sa mga palatandaang tunay na nananalig at nagtitiwala ang tao sa Diyos. Ang isang palatandaan ay yung pagsunod niya sa Diyos. Walang pwedeng makapagsabing ang tiwala mo ay nasa Diyos tapos hindi mo sinusunod ang Panginoon. Kaya kapag tinignan po natin, ang isa sa pruweba na talagang ang tao ay nananalig sa Diyos, tignan mo ang kanyang buhay kung may pagsunod. Kasi hindi po pwedeng sabihin natin, ay, titiwala ako sa Panginoon. Pero as we trust in Him and wait patiently sa kanyang mga pangako na magkaroon ng katuparan, kailangan nating mamuhay ng may pagsunod. We act in obedience. Joshua 1:7, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Habang wala pa sila sa lupang pangako at hinihintay nila, pinagkakatiwalaan nilang Panginoon. There's, sa puso nila, alam nilang mangyayari, sinabi ng Panginoon. Pero habang sila nagtitiwala, kailangan daw nilang mag-obey. Yan ang sabi ng Biblia. Alam po ninyo mga kapatid, sa taong ito, masusubok ang obedience natin. There will be times na kailangan mong magdesisyon kung susundin mo ang Diyos. Napakaraming mga pagkakataon na mangyayaring sigurado. Maliit o malaki, simple o mga mabibigat na desisyong gagawin natin. Pero mga kapatid, panalangin ko po sa bawat isa ngayong taon na ito, huwag nating kalimutan, i-prioritize natin ang pagsunod sa Diyos. Sabi po ng Bible, be careful to obey. Not just obey. Sinamahan pa niyang, be careful. Huwag ninyong hahayaan, huwag nating hahayaan na tayo po ay makagawa labag sa kagustuhan ng Panginoon. Obedience ay napakahalaga sa Panginoon. In fact, the Bible tells us that obedience is better than sacrifice. Yung mga ginagawa po natin kung wala naman daw pagsunod, mas mahalagang pagsunod sa kahit anumang haing handog na pwede nating ibigay sa Diyos. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Kaya po, obedience is very necessary. Be careful to obey God's law. Do not turn from it to the right or to the left. Yan ang sabi po ng salita ng Panginoon. Inutusan po ng Panginoon si Josue na manindigan sa bawat hakbang niya ayon sa Diyos. Yung po kasing obedience. Kaya po sinabi ng Bible na be strong and courageous. Yung pong courageous, may connection yan sa konteksto ng obedience. Kasi po si Joshua, kailangan niyang sumunod sa Diyos. At ang pagsunod sa Diyos, kailangan po ng tapang at lakas ng loob. Naniniwala po kayo mga kapatid? Ang isang tao na mas takot pa sa kapwa niya tao kaysa sa Diyos, hindi makasusunod sa Diyos. Mahihirapang mag-obey sa Diyos. Pwede ka lang mag-obey ng buong puso at lubusan kung ang takot natin sa Diyos ay mas malaki kaysa sa takot natin kanino man. If we fear God, if we obey God, yung obedience po, kailangan po talaga ng courage yun. Bakit? Kasi masusubukan at masusubukan yun. Tulad po ni Joshua, sigurado po sa leadership, ako po alam ko ito marami kang suggestion maririnig. Pero minsan, marami kang maririnig na salita.
At kung emosyon lang ang susundin ng isang leader, mapapahamak talaga. Kailangan po talaga, kailangan ng tapang na manindigan. Pag alam mong eto kalooban ng Diyos, eto sinabi ng Diyos, kahit pasabihin ni numan na, hindi yan ang dapat gawin, eto dapat gawin. Pero tayong nakaalam kung anong kalooban ng Panginoon, kailangan nating manindigan, maging matapang sa pagsunod. Di po ba sabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous. But we are talking about obedience. Maybe this is one of the word of the Lord sa atin ngayong taon na ito. Mga kapatid, kailangan nating maging matatag at matapang sa pagsunod. Kahit pa sinabi na, pag hindi mo sinunod yan, tatanggalin kita sa trabaho. Pero alam mong magkakasala ka, mga kapatid. Tapang talagang kailangan doon. Hindi po ba? Tapang at pananalig ang kailangan po doon. Hindi ka na namin, itatanggalin ka namin sa grupo natin kapag hindi ka sumama at hindi mo ginawa. Pero kailangan nating manindigan at maging matapang, mga kapatid. Kanino ka ba mas takot? Mawalan ka ng kaibigan o lumabag ka sa panuntunan ng Diyos? Kanino tamas tatakot? King tao? Sa kawalan? Sa ganito? O sa Diyos? So, step in obedience for this year. Po. Napakahalaga po niyan. Paulit-ulit po sinabi ng Panginoon, verse 6, verse 7, and verse 9, to be strong and courageous. Pero we are talking about obedience here. 3 beses yan. Ibig sabihin, napakahalaga po nito. Ang tagumpay po, mga kapatid, ay nakukuha sa pagsunod natin sa Panginoon. If we will obey, mga kapatid, makikita natin ang kilos ng Panginoon. And then in verse 3, paano ka naman susunod kung hindi mo alam ang susundan? At paano mo malalaman ang susundan mo at i-obey mo na utos kung hindi naman tayo nagbabasa, next slide, ng salita ng Panginoon? Of course, paano ka magiging obedient sa isang bagay na hindi mo alam? Kaya napakahalaga po na kailangang mag-meditate tayo at magbasa ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ang magsasabi sa atin kung anong dapat sundin. Paano natin pagkakatiwalaan? How can we trust a promise na hindi natin alam? So napakahalaga po na tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon. Again po, alam ko po siguro, sinasabi ninyo, nakikinig naman ako ng sermon eh. Pero mga kapatid, iba pa rin kapag nagbabasa tayo araw-araw. Kung naghihintay lang po tayo once a week, mga kapatid, kulang na kulang. Tapos nagtataka tayo, bakit burnout tayo? Hindi po kasi ganun ang disenyo ng Panginoon. Ang disenyo ng Panginoon sa salita ng Diyos, hindi nga lang once a day eh. Day and night nga meditate. Sabi po ng Bible kay Joshua eh. Yung book of the law, which is the word of God, dapat po, it will always be on our lips. We meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written on it. Mga kapatid, let's just check ourselves. Sa mga nakaraang taon po ba, ginawa po ba natin ito? Maaari pong, ito na yung taon natin. Sinasabi ng Panginoon ng susi ng tagumpay. Isa sa susi ng tagumpay, bukod sa obedience at pagtitiwala sa Panginoon, ay yung pagbibigay importansya sa kanyang salita. We encourage everyone dito po sa church na ito for this year, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Hindi kawalan yung pong pagbibigay oras sa salita ng Panginoon. Makikita po ninyo, mga kapatid, hindi sayang ang oras na gugugulin natin. Mag-grow talaga tayo kapag we meditate on His words. Kapag nag-i-invest tayo, yung ating buhay ay makikita po nating magbabago. Because ang salita ng Panginoon ay pagkain ng ating pong kaluluwa. Alam naman po natin yan. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Yung pong word na meditate, hindi lang siya basta reading. Ang Biblia po kasi, ang pagbabasa ng Biblia, hindi po parang pagbabasa lang ng comics o kaya pagbabasa lang po ng dyaryo o kung ano man. Pag sinabi pong meditate, talaga pong pinapapasok natin sa sistema natin ito. At iniisip-isip natin yan. I remember, naalala ko po, nung bata ako, I have heard a preaching na nagsabing meditation ay parang ang mga ginagawa daw po ng mga kalabaw.
Though, hindi ko po kinonfirm yun ha. Ngayon sa internet, mako-confirm mo na. Alam po ninyo ang mga kalabaw, aki mo po kanu, maglango lang dikot din eh. Pero apansinan mo po, andiyan ala na po kanong kay. Balikan mo po, hanggang panapon lalangot ya. Kasi po, ne po kanu, akmulan yan, akmulan ni opsayan, hanggat po ya po talaga kanu, kay, malangi. Hanggang sa last drop nun, pipigain talaga siya. Eh, sa atin po, pag kumakain tayo, napakabilis natin kumain, no? Kaya sabihin daw po ng doktor, yung nutrients ang pangkain, talagang minsan. Pero alam po ninyo, yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, pwede natin tignan yon. Yung meditation kasi ang pinag-uusapan po natin eh. Kapag nagbasa ka ng salita ng Panginoon ng umaga, eh dapat po buong araw yun ang iniisip-isip mo. Gaganakan mo, halimbawa po, may masa ka pong alas 6. Kahit po nasa trabaho ka ng alas 10, sisipin mo ulit yun, ano na kasi nabasa ko kanina. Tapos you are asking the Lord, ano po ba ang gustong sabihin? Gusto mo sabihin sa akin? Sa pamamagitan nun, you meditate on it. Inaalala mo, yun ang magiging laman ng isip mo all throughout the day. Tapos tinitignan mo mga nangyayari sa iyong buhay, sa araw na yon, at tinitignan mo in connection with the word of the Lord. Kaya nga po medyo, ano talaga siya, that's what we call meditation. You meditate on it. Tapos po, hindi lang basta meditate. Tapos sabi ng Bible, you keep the book of the law always on your lips. Sa Tagalog, bukang bibig. Bukang bibig daw natin ang salita ng Panginoon. Ngayong taon na ito, mga kapatid, panalangin ko po, maging bukang bibig natin ang salita ng Panginoon. Yung mga lumalabas sa bibig natin, imbis na reklamo o kaya po negative things, subukan po natin ang mga salita ng Panginoon ang lumabas sa ating bibig. Kapag ka po nakita po ninyong wala nang laman yung inyong bigasan, imbis na sabihin po ninyo na baka na nakikayakan yan, sabihin po ninyo na my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kapag ka po may kumirot at sumakit dito, Arun, ano na kaya ini? Imbis na po ganun ang sasabihin ninyo. Why don't we declare na, talnan me po. And then you will say, the Lord is my healer. God, you are my Jehovah Rapha. We speak it loud. Kasi po kung tunay mo itong pinaniniwalaan, lalabas talaga sa bibig yan. Sabi ng Biblia, kung ano laman ng puso, sa lumalabas sa bibig. Kaya kung pupunuin natin ang puso natin ng salita ng Panginoon, you cannot really help na talagang lalabas at lalabas yon. Kasi po kung anong pinasok mo, yun ang lalabas eh. So if you will be reading, meditate on His words, talagang papasok po yun, magiging laman yun ng iyong salita. Always on our lips, we meditate on it day and night. Alam po ninyo yung last part. Bakit po ganun ang sinasabi ng Panginoon sa atin to meditate on His words? So that you may be careful to do everything written in it. Mga kapatid, makinig po muna. Gusto ko pong emphasize to. Sabi ng Bible, magbasa tayo at mag-meditate ng word ng Panginoon. Listen po very carefully. Hindi po para tumalino tayo at gumaling tayo. Ang purpose bakit po tayo nagbabasa ay hindi po dito. Kundi ang purpose mo dapat ay para magawa ang kalooban ng Diyos. Marami po kasi mga tao, nagbabasa lang sila for knowledge lang eh. Para alam ko to, para kapag may nagtanong, masasagot ko, para hindi ako matalo sa debate, para ganito. Marami po nagbabasa lang at nag-aaral for the sake of tumalino at gumaling. Mga kapatid, that's not our number one purpose here. When we read, hindi po para hindi ako mapang-iwanan, para tumalino ako. Of course po, marami tayong malalaman sa salita ng Panginoon. Pero ang pinaka-purpose natin ay sundin ang kanyang kalooban. Kasi po yun ang purpose eh. So that you may be careful to do everything written on it. Mga kapatid, the next time that we read our Bible, we read to obey. Naku po ninyo. We read to obey. Yan po ang dapat maging attitude natin. Bakit ka magbabasa? Para sumunod.
Walang kwenta mga kapatid. Magbabasa ka tapos ayaw mo naman sumunod. Anong kwenta ng pagbabasa natin? Kailangan may intention ka. Lord, magbabasa ako ng salita mo. Para kung ano man ang mabasa ko dito, maisagawa ko sa buhay ko. That's our number one intention. Hindi po yung magbabasa ako, Lord, para mabless ako. Of course, God will bless us kapag faithful tayo. Pero the number one purpose and reason why we read our Bibles is to know the will of God and to do His will. Mapangyari ito sa ating buhay at magawa natin ang kanyang kalooban, mga kapatid. That's another thing na hindi natin pwedeng kalimutan at nire-remind sa atin ng Panginoon ngayon. And then last one po, huwag natin kakalimutan that God's presence is our greatest confidence for this year. Not just this year. Alam ko pong eto naman talaga yung naging greatest confidence natin sa mga nakaraang taon. Pero gusto ko lang pong isipin natin lagi. Lalong-lalo na sa mga mabibigat na labang haharapin natin for this year. Tandaan po natin, God's presence should be our greatest confidence. Kumpiyansa po tayo, harapin, matapang tayo ang haharap sa taong ito. Kahit ano pang mangyari. Kasi yung kumpiyansa natin at confidence natin nang gagaling sa kaalaman natin ng katotohanan ng kasama natin ng Diyos. He will never leave us nor forsake us. Naalala ko po, mga few years ago, napag-usapan na natin yung word na you will never leave us nor forsake us. Alam po ba ninyo, dalawang pangako yun na magka-separate. Because yung hindi kita iiwan at pababayaan, magkaiba po yun eh. Para po ma-appreciate lang natin na mabilis. Yung po hindi kita iiwan, that's a promise of His presence. Ako. Hindi kita iiwan. Pero yung hindi kita pinabayaan, because there are times, pansinin po ninyo, may mga pagkakataon na at suyapin, pero pebren ako. Mga ganun, di ba? Like for example, sa parent, nasa bahay nga, pero pinabaya. Pwede natin sabihin na present siya, pero yung word na forsake kasi pabaya yun eh. Yun namang iba, wala sila kasi po umalis, pero hindi ka naman finosake. Yung mga nag-abroad, gano'n ka mo po finosake, di ba? Sumusuporta naman, but the presence is not there. But God is promising us both presence at saka itang He will never forsake us. Dalawa yon. Nandyan siya at kailanman hindi ka niya pababayaan. Kaya sabi po natin, higit ang Diyos sa kahit sino mang tatay dito sa mundo. Kasi po ang pangako ng Panginoon talagang malinaw para sa atin. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Sabi po sa verses 5 and verse 9, as I was with Moses, so I will be with you. Habang binabasa ko po yan, ewan ko po sa aking puso. Wala naman siguro makakapag-question nito kasi it's me and the Lord. Pero habang binabasa ko po yan, mangiyak-ngiyak ako kasi parang sinasabi ng Panginoon sa akin, as I was with Moses and as I was with Joshua, I will also be with you. Nang binabasang kaya po yan, ingigit ko po kasi po sinabi po yan ng Diyos kay Joshua eh. Sabi po ng Panginoon kay Joshua, katulad ng pagsama ko kay Moses, sasamahan kita. Pero nung binabasa ko po yan, ewan ko, ba't ibang dating sa akin? Ang dating sa akin, parang personal. Katulad ng pagsama ko kay Moses at pagsama ko kay Josue, sasamahan kita. We can claim it as personal. Ako po naniniwala ako, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Na kung sinamahan ng Diyos si Moses, sinamahan niya si Josue, sinamahan niya ang lahat ng kanyang mga anak sa Biblia na nababasa natin, sasamahan daw po tayo ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Mga kapatid, our greatest confidence, kanino ba nang gagaling? Kanino ba tayo kumukuha ng kumpiyansang harapin ng mga laban natin sa buhay? Sino ba talaga ang atin pong confidence, greatest confidence? Ang Diyos po ba? Yun po ang napakagandang katanungan. Nakasandal po ba tayo talaga sa Panginoon? Bakit tayo nakakalaban? Ang panalangin ko po, wag natin makalimutan ng mga bagay na ito, mga kapatid. Ako po, I don't know if I have already shared it to you, pero ako po sa experience ko bilang teacher sa college,
May mga subject po na output-based. Tawag po namin doon parang mga ah, project-based na subject. Kailangan silang magkaroon ng output. Lalo na po sa engineering, sa IT. Meron kaming tinatawag na capstone where they need to produce a specific project or parang gagawin po nila yung pinag-aaralan nila. No? Kinatatakutan ng mga estudyante yun. Kasi po yung mga ganong klaseng subject nasa bandang huli. Nasa ano po, kahiliran ng thesis part. No? Hindi ka mag-graduate hanggat wala na. Kinatatakutan po yun ng mga estudyante namin. Lalo na pag sinabi na namin na, ang subject na ito is a project-based subject. This is your capstone. You need to produce this and that after one whole semester. Makikita mo po yung mata ng mga estudyante na takot na takot. Iniisip nila, wala pa man ha. Kaya ko kaya to, ruha, pinini, makanahan ko kaya, etc. Takot na takot sila. Pero ako po kasi, usually pag gano'n ang subject, hindi ko pinagagawa yun ng mag-isa. Pag sinasabi ko na, don't worry, grupo kayo nagagawa nito, medyo maaaliwalas ang kanilang mukha. Hindi lang po aliwalas ang mukha, maririnig mo yung reaction nila. Talagang may paguli sa kalapo na may papalakpaklapan na grouping siya pala. I don't really know why. Ano buang kaibahan ng may kasama ka sa ikaw lang mag-isa? Siguro po naisip nila, the task is so big, pero kung ako lang, parang nalulula tayo pag tayo lang. Pero kapag grupo pala, tatinggang kayabe, parang lumalakas ang kanilang loob. Pero ako po, nakasanayan ko, pag ginugroupings ko sila, I don't ask them to group themselves. Kasi naranasan ko na po yung walang gustong kumuha sa'yo eh. Alam po na niyo yung, may grupo-grupo na lo. Tapos mitagang ko, masakit ito eh. Yung nagrupo na sila, sino pa yung wala? Tapos agtas laragungga, marinelo, alam, bisa. Tapos padrolat, danala ka nito po, sino may gusto dito? Yung masakit, ala pa, bisa bagtas. Mahirap po yun. Yung walang gusto sumama sa'yo, o walang gusto na makasama ka. Kaya ang ginagawa ko po, ginugrupo ko sila. And I always make sure na even ang pagkakagrupo. So, hindi ko naman po i-grupo yung dream team. Gagawa ko po ang dream team. Rank 1, rank 2, rank 3, chulang ka rin. Chaos ito. Actually po, mas mahirap yun eh. Maraming magaling dun eh. Pero sigurado po din i-distribute ko ang lahat. Ng ayon sa kakayahan. Alam po ninyo, sinasabi ko lang ito. Kapag ka po ang isang bata, nakagrupo niya yung number 1, makita mo talaga saya sa mata nila. Kayo po, imagine po ninyo, there is a very big task, ginuro po kayo, tapos lahat nagpe-pray eh. Kagrupo kayo po sana guys. Tapos sasabihin ko, eto ang grupo ni rank 1 ninyo. Tapos, mababanggit po sana ako, babanggit ako. Pag nabanggit ang pangalan nila, talon sila. Marami pa pong sumasayaw pa kasi po alam nila eh. Paano bagang, ano yun, sigurado na, parang sigurado sila, papasa sila eh. Parang yun ang dating eh. Mga kapatid, kung yung number 1 sa klase, nakagrupo mo, ganun ang reaction mo, dito po sa pinag-aaralan natin, ang Diyos ang nakikipag-partner sa atin eh. Ang Diyos ang nagsasabing, kami gagana ka kay Nico. Kaya habeda ka. Mga kapatid, marami pong tao na maaring tumalikod sa atin at hihiwalay tayo. Pero maaasahan natin ang Diyos. Kung yung kumpiyansa ng mga estudyante ko, gano'n na lang. Lalo na po siguro tayo na alam nating ang kapartner natin sa buhay ay ang Diyos. Kaya po, ito po magpapalakas sa aking loob. And feeling ko magpapalakas din po, hopefully, sa loob ninyo. Anumang laban ang ating hinaharap ngayon, at anumang laban na haharapin pa natin, mga kapatid, kahit Goliath man ang kaharap natin, tandaan po natin, kasama natin ang Diyos. That's our greatest confidence. His presence should give us yung assurance of winning. Na kahit may problema, masaya ka pa rin. Bakit? Kita mo rin yung mga estudyante ko,
mayroon silang project na kailangan gawin, may task na napakabigat, pero sumasayaw sila sa tuwa. Ikatampo, yan yung question darendakal. At yung problema yun, at kasaya na. Tiya ka masaya, kaya be kay Lord, baka mo kang masaya ka rin. Kaya nga po, pwede ng isang Kristiyano, kahit maraming battle sa buhay at marami pong laban sa buhay, pwede pa rin tayo maging masaya sa buhay. Yung kaalaman natin sa katotohanan ng kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Yun pong nagbibigay sa atin ng kumpiyansang harapin ang bukas. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Let's all pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapalakas ninyo ng aming loob ngayong pong umagang ito. Salamat po sa mga paalala ninyo sa amin, Panginoon. Salamat po sa katotohanan na ikaw po'y tapat sa lahat ng iyong mga pangako. Salamat po sa pagpapaalala ninyo na una, kailangan ka po naming pagkatiwalaan sa mga pangako ninyo. Salamat po sa pagpapaalala ninyong kailangan naming sundin ang iyong mga salita. Sa pagpapaalala po ninyong ng kahalagahan ng inyong mga salita na kailangan naming pagdili-diliin, i-meditate araw at gabi ang iyong mga salita. At maraming salamat sa pagpapaalala ninyo sa inyong pangako na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Nasasamahan po ninyo kami sa kahit anong laban. Maraming salamat for the assurance of victory in you, Lord Jesus. Salamat po sa kaalaman na hindi kami nagtatagumpay sa anumang laban dahil sa sarili naming kakayahan. Nagtatagumpay kami dahil kasama ka namin, Panginoon. We want to thank you dahil sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita that if you are with us, no, who can be against us, Lord? Sabi po ninyo, sinong makatatayo laban sa amin? Lalo pat kung kasama ka po namin, Panginoon. Marami kaming mga takot sa puso, lalong-lalo na kung nakakalimutan namin, nakasama ka namin. Kadalasan po, nagkakaroon kami ng pangamba, natatakot kami, maaaring dahil nakakalimutan namin ang katotohanan ng nangako ka na hindi mo kami pababayaan. Nasasamahan mo kami, Panginoon. Kaya sa buong taon na ito, ang dalangin ko, tumimo sa aming isipan at sa aming puso ang mga bagay na ito. Na sa tuwing nasa laban kami ng buhay, Panginoon, maalala po namin, nakasama ka po namin. Maalala ka namin, Panginoon. Salamat po. Nagiging malakas kami dahil sa inyo. Nagiging matapang kami dahil sa inyo, Panginoon. Sa lahat ng mga dumadanas na po ng mga pagsubok, at nasa mga laban ng buhay, na naririto po ngayon, dalangin ko, Panginoon, magparanas ka sa bawat isa sa amin. Ngayon pa na ipinaalala mo sa amin, kasama ka namin, Panginoon. Thank you, Lord. Nawa ngayong mga salita ay magbigay ng pag-asa sa aming pong puso. We acknowledge your presence in our midst, Lord. Dalangin namin na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Linisin mo ang aming puso at aming isipan ngayong oras na ito. Habang inaalala ka namin, Panginoon, sa pamagitan ng paggawa po namin ng aming Holy Communion ngayong umaga. As we remember you, mang-usap ka patuloy sa bawat isa po sa amin. Dalangin naming magawa namin ito sa katanggap-tanggap na kapamaraanan sa inyo pong paningin. Magawa namin ng may malinis kaming puso at ng may malinis kaming isipan. We continue, Lord, to worship you and glorify you. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Manatili po tayo sa diwa ng ating pagsamba at panadalangin habang iniintay po natin ang mga communion elements natin. Thank you, Jesus.